Nang pagtayo ko ay hinila ako ni Vince sa braso ko. Kaya napaupo ako sa gilid ng kama. Bumangon siya at niyakap ako ng patalikod. Dahan-dahan niyang hinawi ang mahaba kong buhok at sabay hinalikan niya ako sa likod. Gwen na lang ang itawag ninyo sa akin. Isa akong public school teacher. Sa edad na 25 ay hindi pa ako nagkaroon ng boyfriend. Kahit noong high school hanggang college, wala man lang nagtangka na manligaw sa akin. May mga crushes pero normal lang naman yon. Pero hindi ko naranasan na magkaroon ng boyfriend o ma-inlove man lamang. Hindi naman din talaga ako kagandahan, sakto lang. At hindi din naman katalinuhan, pero hindi naman ako nagpapahuli sa klase. Masipag ako mag-aral dahil gusto ko ring makatapos. Parehong mga guro din ang mga magulang ko. 3 kaming magkapatid at ako ang pangalawa. Nang makapagtapos ako sa kursong Bachelor of Elementary Education, masayang masaya ako, lalo na nang makapasa ako sa board. Kaagad naman akong nakapagturo sa isang elementary school dito sa Maynila. Hindi naman ako nahirapan dahil ito naman talaga ang gusto ko. Masayang masaya ako dahil grade 1 ang naturuan ko. Kahit medyo mahirap dahil malilikot, makukulit ang mga bata, kaya ko naman. Nasa 3 taon na ako ng aking pagtuturo nang nagkaroon ako ng bagong estudyante. Nasa 2nd grading na yon nang magsimula siyang pumasok. Transferee siya galing sa probinsya. Siya si Sarah. Kaagad ko siyang napansin dahil bukod tangi siya sa ibang mga bata, tahimik at mabait. Pero kapag tinanong ko siya tungkol sa itinuro ko, kaagad naman siyang nakakasagot. Matalino ang bata. Isang araw, hindi kaagad lumabas ng room si Sarah. Tahimik lamang siyang nakaupo, kaya nilapitan ko siya at kinausap. Tinanong ko siya kung bakit hindi pa siya umuwi. Kaagad naman siyang sumagot. Hinihintay pa daw niya papa niya na galing pa sa trabaho. Sinamahan ko na muna si Sarah. Tinanong ko siya kung bakit si papa niya susundo sa kanya. Sagot niya, silang dalawa lamang daw kasi ang magkasama ng papa niya sa bahay. Wala na daw siyang mama. Naiwan sa probinsya. Naghiwalay daw sila ng papa niya. Kaya yun din daw ang dahilan kung kaya napalipat siya dito sa Maynila. Nakaramdam ako ng awa kay Sarah, kaya hindi na ako nagtanong pa sa kanya. Maya-maya dumating na ang papa ni Sarah. Mukhang galing pa sa trabaho. Kaagad naman siyang nagpakilala at sinabi niya ang kanyang pangalan. Siya si Vince. Magalang at mabait siya. Humingi kaagad siya ng pasensya dahil late na siya dumating. Nasa trabaho pa daw kasi siya. Matapos siyang nagpasalamat, nagpaalam na rin siya at umalis na. Kinabukasan, maagang pumasok si Sarah. Nakita kong hinatid siya ni Vince. Nakipag-usap muna siya sa akin. Nag-aalala siya sa kanyang anak dahil baka hindi makasabay sa mga classmate niya. Pero sabi ko sa kanya, matalino si Sarah at kayang-kaya niyang sumabay. Sabi pa ni Vince sa akin baka daw minsan kapag may pa-meeting ako, hindi siya makaka-attend dahil nga sa trabaho niya. Kaya ibinigay ko ang FB account ko sa kanya para kung sakali i-update ko siya tungkol sa mga activities sa school ng anak niya. Nagpasalamat sa akin si Vince at umalis na. Habang papalayo si Vince ay napapaisip ako. Mukhang mabuting tao naman siya, bakit naghiwalay sila ng asawa niya?
Hindi ko maiwasang humanga sa kanya dahil sobra siyang inaalagaan ng anak niya. Nang magsimula nga ako magturo ng araw na yon ay hindi mawala sa isip ko si Vince. Hindi ko ma-explain ang nararamdaman ko. Nang mag-uwian na ay kaagad kong nakita si Vince. Maaga siyang dumating para sunduin si Sarah. Malayo pa lamang ay nakangiti na siya. Natuwa naman ako ng lihim sa kanya. Kaya tinanong ko siya kung bakit mukhang masaya siya. Nabigla ako sa sagot niya. Gusto kitang makita agad, ma'am. Hindi ako nagpahalatang nagustuhan ko, sinabi niya. Bakit naman po, Vince? Tanong ko sa kanya na hindi ko rin maiwasang ngumiti. Ang ganda mo kasi, ma'am. Sagot niya. Dinaan ko na lang din sa biro ang sagot ko sa kanya. Uy, lakas mo ang bola ha. Wala akong pera. Sagot ko habang nakatawa ako. Maya-maya ay nagpaalam na rin silang mag-ama. Umuwi na rin ako sa amin. Kinagabihan matapos ko gawin ang mga bagay na kailangan ay umakyat na ako at nagpahinga sa aking kwarto. Nang mapansin kong may mensahe sa messenger ko. Si Vince nag-chat. Kamusta ma'am? Chat niya. Kung mga musta ka naman Vince, para namang ang tagal nating hindi nagkita. Parang kanina lang tayo nagkita. Sagot ko. Ewan ko ba ma'am, hindi ko maintindihan ng sarili ko. Sa tuwing nakikita kita, kinakabahan ako. Chat ni Vince. Sa unang pagkakataon ay kinilig ako, pero hindi ko pinahalata kay Vince. Sabi ko pa sa kanya, binobola lamang niya ako. Sabi naman niya, totoo naman daw ang mga sinasabi niya sa akin. Kaya natanong ko tuloy sa kanya kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit sila nagkahiwalay ng kanyang asawa. Ikinuwento naman niya sa akin ang lahat. Dahil sa hirap ng buhay nila sa probinsya, napilitan siya magtungo sa Maynila para magtrabaho. Iniwan niya ang kanyang asawa at anak. Nagtrabaho siya bilang messenger sa kumpanya. Makalipas ang maraming buwan, naging mabuti naman ang lahat sa kanila ng kanyang asawa. Regular ang pagpapadala niya ng pera. Halos lahat ng sinasahod niya ay ipinapadala niya. Nang magsimula ng mag-aral si Sarah, ay dito na naging magulo ang lahat sa kanila. May nakarating sa kanya na ang misis daw niya ay nagkaroon ng ibang karelasyon. Hindi naman niya ito kaagad pinaniwalaan dahil malaki ang tiwala niya sa asawa niya. Naging madalas naman ang pagtatalo nila sa chat kapag tinatanong niya ang kanyang asawa tungkol sa mga balitang narinig niya. Hanggang umuwi siya sa probinsya nila para sorpresahin ang misis niya at ang anak nila. Hindi niya ito ipinaalam sa kanila. Pero siya ang nasorpresa sa nadatnan niya sa bahay nila. May kasamang ibang lalaki ang asawa niya sa kanilang kwarto. Bago pa niya magawa ng hindi magandang lalaki ay mabilis itong nakatakas. Nagdesisyon na lamang si Vince na bumalik sa Maynila. Isinama niya ang kanyang anak. Iniwan niya ang kanyang asawa. Mahaba ang kwento ni Vince, lalo naman akong naawa sa kanya. Nagpatuloy ang pagchat-chat namin ni Vince. Kapag may mga update sa school tungkol sa anak niya, nagchat-chat ako sa kanya. At kapag hinahatid niya si Sarah, nag-uusap muna kami. Nakaramdam ako ng kakaiba kay Vince. Nalulungkot ako kapag hindi ko siya nakikita at nakakausap. Hanggang isang araw ng Biyernes hindi pumasok sa school si Sarah. Nag-chat ako kay Vince para alamin ang dahilan. Bakit hindi pumasok ang anak niya? Sagot niya ay may sakit daw siya kaya walang naghatid sa anak niya. Bigla akong nag-aalala kay Vince. Kaya pagdating ng uwian, tumuloy ako sa inuupahang bahay nila. At nadatnan ko nga si Sarah na naglalaro sa labas. Pumasok ako sa loob ng bahay.
nakita ko si Vince na nakahiga at mukhang mataas ang lagnat. Kaagad akong bumili ng gamot at pagkain niya. Kumuha ako ng palanggana at nilagyan ko ito ng tubig at kumuha ako ng towel. Pinunasan ko si Vince para bumaba ang lagnat niya. Nahiya pa siya sa ginawa ko. "Salamat, ma'am." Salita niya sa akin. Napangiti naman ako. "Magpahinga ka na para bumaba ang lagnat mo." Sagot ko naman sa kanya at tumayo na ako para lumabas na. Pinaalala ko sa kanya ang gamot niya. Nagpaalam na ako na uuwi na. Nang pagtayo ko ay hinila ako ni Vince sa braso ko. Kaya napaupo ako sa gilid ng kama. Bumangon siya at niyakap ako ng patalikod. Dahan-dahan niyang hinawi ang mahaba kong buhok at sabay hinalikan niya ako sa leeg. Parang may malakas na kuryente ang dumaloy sa katawan ko nang maramdaman ko ang mainit niyang hininga. Hindi na ako gumalaw pa. Nagpatuloy si Vince. Isinara ko ang kwarto. At dito sa unang pagkakataon nakatikim ako ng ibang klaseng luto. Masarap ang ginawa ni Vince sa akin. Hindi ko ma-explain. Gabi na ako nakauwi sa bahay namin at kaagad nga ay nag-chat sa akin si Vince. Inilihim muna namin ni Vince ang aming relasyon. Ayaw kong magkaroon kami ng problema. Tiyak na marami ang kukontra dahil sa kalagayan ni Vince na isang single father. Ilang buwan nang lumipas naging maganda naman ang aming relasyon. Wala kaming kinaharap na mabigat na problema. Yun nga lang, inilihim pa rin namin ang lahat. Hanggang sa dumating na rin ang oras na ipinakilala ko na siya sa aking pamilya. Kagaya ng inaasahan ko, ayaw nila kay Vince dahil may anak na nga ito. Pero hindi ito naging hadlang sa relasyon naming dalawa. Pero bigla na lamang nagpaalam sa akin si Vince na uuwi daw muna sila ng anak niya sa probinsya dahil tamang-tama naman daw at bakasyon na. Pero pakiramdam ko masama ang loob niya dahil sa mga masasakit na sinabi sa kanya ng mga magulang ko. Kapag tinatanong ko naman siya, ayaw naman niya magsalita na nagtatampo siya. Wala na rin akong magawa nang umalis na si Vince kasama si Sarah. Wala akong pinanghahawakan kung babalik pa ba sila ng kanyang anak. Napamahal na rin sa akin ang bata. Wala akong magawa kundi ang umiyak na lamang. Sobrang lungkot ko nang umalis na sila at lalo pa akong nalungkot nang makalipas ang mga araw. Walang reply si Vince sa mga chat at tawag ko. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa kanya. Lumipas ang mga araw at buwan. Wala pa ring balita sa kanila. Hanggang tinanggap ko na ang kapalaran ko na wala talagang lalaking nakalaan para sa akin. Pinilit kong kalimutan si Vince. Gagalit man ako sa kanya, pero nagpapasalamat pa rin ako dahil sa kanya naranasan kong magmahal. Maraming salamat Kuya Roms. Hanggang dito na lang muna ang istorya ko. Gwen.